Magandang hapon sa lahat. Magandang araw o magandang umaga kung saan man kayo naroon. Ang live na ito ay isang paalala sa lahat. Kung natandaan niyo yung post ko nakaraang buwan, siguro yon na yung mensahe ng Diyos na magkaroon ng another na coronavirus. Yung sinasabi niya COVID-25. Meron tayo COVID-19. So kung mabasahin ko yon, ang COVID-25 mas matindi na virus kumpara sa 19. Kung ang 19 maraming namatay, mabilis kumalat, imagine ninyo kung gaano rin ka lupit itong sinasabing 25 na virus. So ngayon, paalala ko sa inyo, huwag kayong maging kampante, lalo na nilip up na yung lockdown. Mag-umpisa na yan, na kumalat na naman ulit. Kung nakita niyo yung bagong virus na mga bata tinatamaan na dahil nga sa coronavirus, mas matindi ang mga sintomas o na nangyayari sa tinatamaan ng sakit. Kaya kayo mga adik sa simba, sige, patuloy lang ninyo. Kasi nasa mensahe ng Diyos yan na baka kayo ang maging carrier para sa mga pamilya ninyo at maaaring mauubos kayo. Ito, matagal ko nang sinabi ito palagi na sinasabi ng Diyos na nag-uumpisa na ako. Yung sinasabi niya, alisan ko sila ng kalimbang. Yun yung sinabi ko sa inyo sa live na ang mga pare ninyo ay mga matay na. Sino ang magpapakalimbang ng kampana? Mga pare ninyo. Kaya yun yung mga pare ninyo na matay na. Sa Italy, ang dami. Kaya sa Pilipinas, ang mga pare ninyo, mga duwarog. Tatago sila. Kaya takot sila mga katulad sa Italy. Kaya dito ninyo makikita yung post ko na may trahedya, matining trahedya na dumating. Yung sinasabi ng Diyos na ipagsabay ko ang mga trahedya. Tingnan nyo ang mga trahedya. O hindi ba naglabasan? Yung post ko na may matinding bagyo na manalasa. Ayun. Tapos babasa ko sa mga nagkomento. Ipag-pray natin ang Samar. Kung hindi ba kayo mga bobo at mga tanga, ipag-pray ninyo, hindi pa nangyari. Hindi yung tapos na ipag-pray ninyo. Kung kailan nangamatay na yung mga tao, kung kailan na winasak na yung mga bahay ng mga tao, kung kailan nilubog na sa baha, doon nyo na ipag-pray. Ipag-pray ninyo, nung wala pa nangyari. Pinatunayan na ninyo na dasal ninyo, turo ng mga demonyong pare ninyo at mga pastor ninyo, inutil. Walang silbi. Kasi kung may silbi yan, hindi sana maging gano'n ang mga lugar na yan na tinamaan ng bagyo. Dahil powerful pala ang madasal ninyo. Sinasabi ninyo, ipag-pray natin. Ano yan? Madasala pa urong. Kung kailan na sinalanta na, doon na ninyo ipag-pray. Doon dapat nung hindi pa nangyari. Bakit yung mga sinulat ko, pinaalala ko sa mga tao bago pa nangyari? Ganun dapat. Palalahanan ng mga tao bago pa tamaan ng trahedya o tamaan ng sakit para makapaghanda. Hindi yung sinalanta na doon na niyo ipag-pray. Kung hindi pa mabaliktad ang utak ng mga pare ninyo. Tingnan mo yung sinasabi ng Diyos na sa panahon ng
COVID. Maraming nagpakamatay. O, nung pinost ko yan, wala pang nagpakamatay nun. Lumipas isang linggo, marami nagpakamatay. Sandali lang. Hello. Sige, nag-live ako. Ayun, pagka-after ng 1 week, maraming nagpakamatay. Tapos sasabihin ninyo, nauna sila, nagpakamatay. Wala pang nagpakamatay, iho-iha. Sinulat ko na yan. Yung hindi pa nanalasa ang COVID sa Pilipinas, sinabi ko na yan. Yung sinasabi ko na magkaroon ng COVID na number 2, susunod, wala pa yan lumabas sa balita sa Wuhan o saan man. Yung sinasabi ko na ang COVID na yan, magpatuloy yan. Wala pang balita. Ngayon lumabas lang ang balita. Ngayon bago. Na itong COVID na ito, hindi basta-basta matatapos. Nasaan na yung bata na sinishare ninyo nang sasabi na ang COVID na yan matatapos ng June. End of June. Nasaan na? Sinishare ninyo. Hindi naman natatapos eh. Lalo pang lumala. Kung hindi ba kayo mga bobo at tanga, kaya nagsishare kayo kasi naniwala kayo, nasaan na yun? Napatuloy naman ang mga umakyat ang sakit o nanalasa ang COVID na yan. Kayo rin nagpapatunay na pinaniwalaan ninyo ay inutil. Nakakalungkot isipin. Nandyan na ngayon totoo at tunay, hindi nyo kayang paniwalaan. Sige, maghintay kayo. Hindi ako nananakot. Kasi kung nanakot ako, matagal akong nawala dito. Matagal akong nabura, matagal akong kinasuhan kung ako'y nanakot. Dahil meron tayong batas na nanakot sa publiko ay maaaring managot sa batas. Pero ako hindi ako nanakot. Dahil ang totoo ang sinasabi ko. Kaya pagkalaging handa. Kasi ang Diyos nagpaalala na sa inyo. Yung sinasabi ng Diyos na ang COVID na mangyari na bago, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit mag-sarado pa kayo, tatama at tatamaan kayo. Tandaan niyo yung post ko na tubig sa labas, tubig sa loob ng bahay. Ibig sabihin, COVID sa labas, COVID sa loob. Ibig sabihin, kahit sa loob ka o sa labas ng bahay, pagtatamaan ka, dahil wala kang Diyos sa buhay mo, tatamaan at tatamaan kayo. Tingnan nyo ako, umuwi ng Pilipinas, COVID kabilaan, sakay ako ng aeroplano, ubo doon, ubo dito, kahit saan, puro ubo, sipol. Hanggang bumalik ako dito, kawa ng Diyos. Hindi ba na alam nila, sa Pilipinas, nang gamot ako ng mga lagnat, ubo, o matawag nating sintomas ng COVID. Hanggang dumating ako dito sa quarantine ko, araw-araw nang gamot ako ng sipon, ubo, o sintomas ng COVID. Silang lahat gumaling. Diyan yung makikita kung gaano ako katotoo at gaano katunay. Kahit pagbalik ko dito sa Australia, bago pa nangyari, sinabi na ng Diyos, pati ang room number, lahat ng room nandoon. Nandoon lahat ng room number. Pati yung room na pinasukan ko, wala pa akong ticket. May room number na ako. Pagdating doon sa hotel, may room number na ako. Saan kayo maghanap nun? Ito ay hindi biro yan. Patunay yan. Nakausap ko ang Diyos. Puro luma naman yun. Pero kayo, hindi nyo kayang paniwalaan. Sige, biro-biroin ninyo ang sakit na yan. Bata o. Bata. Dahil hindi lang yan. Marami pang darating. Dahil hindi na sinasabi ng Diyos.
sa mga hindi naniwala sa iyo, Kamuti daw, na kasangkapan niwala sa akin ng Jesus Christ, marami ang darating sa kanila. Yung mga nagsasabi sa iyo ng masasakit, Tao, nasugbo. kung bahala Basta. sa kanila at maraming darating. Marami na pasahero Tingnan doon. ninyo sa Marami na pasahero Middle East, ang puntahan daming doon. nangamateng Pilipino. Sino ang unang mangutya sa akin? Di kaintindi ng salita ko. Oh, Mayroon akong mga English din. Sa looban ng 10 taon kong ginawa ito, imposibleng walang nakakalam. tao. Sa mga ginamot ko, kahit sa ang sulok, Oh, kahit sa Pilipinas, May kahit hari sa ang naman sulok sa yayaman Pilipinas, kahit sa ang bansa. Ibig sabihin, ang pangalan ko ay kalat na. harap pa ako Pero mga hindi ano, nga baka lang. bigaya na, ano. Maraming nag-share. Kasi mga silence reader ng iba. Schedule, hearing. Takot sila mag-share. Bakit takot? Oh, pira na siguro. Kasi natakot kayo sa mga pare at pasto Ano ninyo. yung Uber eh? Kinakahiyan ninyo ang Diyos. Bibigay lang naman ng Takot offer kayo. yan. Tapos Pagalitan ng mga pare at pasto Lalaban ninyo. pa. Takot kayong tanggalin sa sinabi simbahan ko na ninyo. nga, bahala ka na sa puso mo. Pero sige lang. Sabi ko doon Kasi may kalaban kayo. doon sa Banawi. Sakit ng palang kailangan Buhasan para ko yun. matigil ang pagsimba ninyo. Yan, ginagapangan na, kaya matras eh. Tanggapin na lang natin yung sandaan, baka Ngayon. matapos tayo. Panahon na Sabi niya panggamot ko, Ay, ikaw doon eh, bahala ka. maraming nag-iyakan. Bakit ang Kaya gumiiyakan? nag-isip rin ako, bakit pumayat? Nagpapanik na sa mga sakit, sa lagnat, trangkaso, o Oh, ano pa sabi man na yung dahil eh. symptoms ng COVID. Tanggapin na lang natin yun, baka matalo tayo. Sa isang pamilya, may ginamot ako, 3, 2. Kaya nagtataga, wala na, nakakwarta na siya, Ngayon. kalaban. Hindi ako nagagamot Hindi man ng na ako basta-basta. hinatian. Dahil malinaw Kaya sinabi ng naman Diyos ko, na wala kang bakit pipiliin ka sa kanila. mangingi? Pero sinasabi niya, Pag nagkuha. wala kang gagawin sa mga taong hindi naniwala sa iyo. Kaya pagtingin ko sa wall ninyo, Okay, ingat. pag lumapit kayo, mambisis kayo sa akin, dumidiretso ako sa wall ninyo. Pagtingin ko sa wall ninyo, walang share. Ini-ignore ko yan. Punta kayo sa doktor. Pag tuluyang kayo makubid, manda na kayo. Dahil hindi lahat ng na-COVID na nakaligtas. Tingnan mo sa Korea, yung mga nag-positive na gumaling, ngayon, nag-positive uli. Tumama yan. Ilan lang ang makarecover. Karamihan, Umabot na. naglahong parang bula. Buta na. Kaya ang pira ninyo, hindi yan makakagaling. Maniwala kayo sa akin. Wala na, di sa Maunin ninyo sa hukay yung mga pira ninyo. Kasi Pilipinas mahiring maglagay. Baka pagdating sa pintuan sa impyerno, makapaglagay kayo doon. Baka ilagay kayo sa paraiso. Kung magagamit ang pera ninyo. O pera ang sinasamba ninyo, sige. Tingnan natin kung magagamit yan sa kabilang buhay. Hindi ako namimilit na maniwala kayo. Nalaya ko sinasabi, unawain, intindihin ang lahat. Dahil ang Diyos nagpaalala na. Punong-puno ako ng pangungutya. Tinanggap ko ang nangungutya. Pero ito ngayong panahon na to, maraming lumalapit kasi nagpapagamot. Tapos umiiyak kayo kasi kailangan ninyo. Meron ako mga ginamot na symptoms ng COVID. Binablock ko na. Nagumaling na may testimony na. Mga kamag-anak ko. Hanggang doon lang eh. Pagkatapos gamutin, hanggang doon lang. Hindi man nagbabago. Tutanggalin ko. Marami sa inyo nakikiusap. Hindi na mabago yung pasya ko. Dahil kailangan ko ipagtanggol ang Diyos na gumawa ng himala sa tao. Malinaw sinabi ng Diyos, kung ano ang nasa isip mo, gawin mo. Ikaw ang masusunod. Alam ko na hindi biro ang ginampanan mong tungkulin.
Kung nabasa niyo ang post na yun, na hindi basta-basta ang ginampanan ko at hindi ito biro. Kabilaan, obligasyon ko sa taong naniniwala, sa mga taong nailangan ng namaligtas, obligasyon ko sa pamilya ko, obligasyon sa sarili ko, sa trabaho ko. Pero ginampanan ko ito lahat. Mailigtas lang kahit paano. Pero nasa inyo yan, kung paano niyo tanggapin ang katotohanan. Nakakalungkot isipin. Kaya yun, yung mga sinishare ninyo, balikan ninyo yung batang nagsasabi ng COVID-19 matatapos ng June, ng nakarang buwan. Mayo na tayo. May 16 na. At patuloy pa rin. Kaya kayong mga maraming pira, sige. Kung akala ninyo, gumaling kayo yan sa COVID na yan, tingnan mo yung matanda. Magkano bill niya sa hospital? 7 million. Saan kayo magkukuha ng 7 million? Ano kayo, milyonaryo? Di ba? Napanood ba ninyo yan? Yung nasa Pilipinas, kaya sa Quezon City, na hospital, 7 million, inadmit na nagpositive. Umaasa kayo sa pera ninyo. Tingnan natin kung gagaling kayo sa pera ninyo. Malinaw sinabi ng Diyos na ang COVID ay magpatuloy yan. Corona magpatuloy yan. Huwag kang matakot dahil ang tatamaan sa corona o sakit na corona, pag ginamot mo, gagaling din sila. Malinaw yan na bakasabi. Nasa post ko na yan. Bago ko pa ako nagamot ng mga corona, sintomas corona o positive din. Nagkatotoo naman. Tingnan nyo yung dating naging bahagi dito na sinasabi ko noon pa nagsishare. Nandoon siya sa quarantine. Nagkaroon siya ng sintom. Hindi niya pinalam sa doktor at Jack dadalhin siya. Ginamot ko. Damot niya si Makoy. 38.9 ang lagnat. Habang nag-uusap kami, dahan-dahang bumaba. Saan kayo maghanap nun? Dahan-dahang bumaba. Hanggang pagkatapos na mag-uusap ng 37.2. Kinabukasan nag 37 flat. Hanggang bumaba pa yata ng 6 something. Yung bata nasa Cebu, ginamot ko. Kung nakita niyo yun nasa video call, nakahiga sa kama, hindi naggalaw. Wala pa isang oras. Paggamot ko, tumayo yung bata, naglaro na. May testimony niyan. Marami akong ginamot. On the spot. Yung nagkaubo ng matagal na, 5 months. January pa daw nag-upisa, 6 months na. Ginamot ko, may testimony na dyan. 2 araw lang, o 3 araw. Tumbasan ninyo ng 5 buwan, o ano na buwan. Saan kayo maghanap nun? Kayo, mga naniwala sa reliyon ninyo, meron ba kayong pastor na nanggamot? Na tulad dito? Meron ba kayong pastor na nagpo-post, nagpaalala sa inyo na may darating na ganitong trahedya? Meron ba kayong mga paring ng gamot? O meron kayong mga paring nagpo-post, nagpaalala ng Diyos nagpaalala na at maiwasan ninyo ang mga trahedya? Kung meron, harapan kami, tanungan kami kung paano nila yan nalaman. Kaya kayo mga adik sa simba, ano man ang reliyon ninyo, gawin ninyo.
Dahil nasa sinabi ng Diyos yan, na hindi lang iniisip na sila ang maging carrier sa mga pamilya nila. Gustuhin ng Diyos, magsara yung simbahan na yan. Wala na magsimba. Itong panahon na to, ito na yung sinasabi ng Diyos. There's no way to run. There's no place to hide. Darating ang panahon, gugutoming ko sila. Ito na yun, panahon na to. Kahit saan ka pumuntang bansa, mayroong corona. Kahit saan ka pumupuntang lugar ninyo, bawat kanto ninyo, nag-lockdown. May corona. Kanya-kanya lockdown. Kung sa Pilipinas ako, bawat kanto, sarado, kanya-kanya. Bawat street, kanila yon. Kailang wala makapasok. Bawat lugar, may pulis. Mga pulis, may career na. Pero pakwentuhin mo ang Pilipinas, naniwala ng Diyos, relihiyoso. Pero corona lang pala ang katapat. Lockdown na, bawat kanto lockdown na. Street, parang sarili na ninyo ang street. Kasi sinasabi ng Diyos, ituloy man nila, mag-lockdown man sila, magtuloy-tuloy ang corona. Ayan, malinaw yan. Nasa post ko yan. Huwag niyo sabihin na hindi ko yan pinost. Dahil lahat ng nisan ng Diyos, ipinopost ko. At nagkatotoo, nagtuloy-tuloy ito. At mayroon pang kasunod at ito na naglabasan na. Kaya umanda kayo, laging handa. Dahil hindi lang yan, marami pang darating. Malinaw sinabi ng Diyos, marami pang darating. Baka akala ninyo tapos na, iho-iha. Gamitin ninyo ang utak ninyo. Hindi nyo alam kung gaano katindi yan. Yung post ko noon, bago pa, nag-upisa pa lang ang corona, nandoon pa sa Wuhan yan. Naimisay ang Diyos yan. Na ang sinabi niya na maaari itong mag-transmit sa sexually activities. Ayun, may lumabas ngayon bago lang na ang corona na sumasama na sa dugo at hindi niyo alam na matatransmit ninyo na sa dugo ninyo. Hindi niyo alam na mayroong mga tao malakas ang immune system, malakas ang panglaban, positive sila, wala silang symptoms, pero mayroon na silang corona. Ngayon, kayong mga mahihina, pag kayo ang madapuhan yan, kasi mahihina ang immune system ninyo, bagsak kayo. Akala nyo tapos ang corona, hindi pa yan tapos. Dahil nakasama na yan sa dugo ng tao. Mayroong mga taong malakas ang immune system at hindi magkaroon ng sintomas. Pero carrier na siya. Kaya itong corona na ito, hindi ito basta-basta mawala. Maniwala kayo sa akin o hindi. Nasa mensahe ng Diyos yan. Na ang corona ay magpatuloy yan. Ngayon din sa balita, bago lang ang sinasabi na parang forever na itong corona. Maliban kung makagawa sila ng pangtapat, panglaban. Yung vaccine na yan. Ang vaccine hindi basta-basta na bukas makalawa nandyan na. Sunod buwan nandyan na. Sunod taon nandyan na. Swerte na lang kung makagawa tayo sa loob ng 1 taon o 2 taon dahil sa panibagong mga teknolohiya. Dahil karamihan sa mga gamot na yan, pinag-aralan yan. Nung sa panahon pang lutik tayo, nasa mga 10 years pa. Palagay na lang natin ngayon, mga bagong teknolohiya na. Palagay na lang natin, makuha natin ng 2 years. Para maubos muna ang tao bago mabuo ang vaccine. At alam niyo kung ang vaccine, ako hindi ako nag-aaral ng medicine o doktor. Pero matalino itong mga virus na ito o bakterya. Dahil nagbabago yan.
Maaari nang hindi na rin tatalab o ma-recognize ng gamot na sa katawan ninyo. Dahil sa dami ng gamot na sa katawan natin, nag-away-away na. Kaya nandoon na yung cancer na naglabasan na sa bawat katawan natin. Kasobra ng mga nakakain nating puro chemicals na. Kaya ang vaccine na yan, baka maaaring mabaliwala din. Kaya kayo mga naniwala sa pera ninyo, akala ninyo makaligtas sa inyo ang pera, akala ninyo makapagaling sa inyo ang pera, kaya hindi kayo naniwala ng Diyos. Sinabi ng Diyos, Diyos lang ang makapagligtas. Walang sinabi ng Diyos na makapagligtas ang reliyon ninyo. Walang sinabi ng Diyos na makapagligtas ang pare ninyo. Walang sinabi ng Diyos na makapagligtas ang pera ninyo. Sinabi ng Diyos, Diyos lang makapagligtas ng bawat isa ayon sa paniniwala nila. At hindi sinasabi ng Diyos na maligtas kayo ayon sa paniniwala ng pare ninyo o paniniwala ng kapitbahay ninyo o sino man. Maligtas kayo ayon sa paniniwala niyo mismo. At ito yung paniniwala ko. Na maligtas tayo ayon sa paniniwala natin kung paano tayo nabubuhay. Kaya yung pare ninyo, kung totoo yan sila pinag-utusan, sabi nila na ipagdasal natin, wala dapat na trahedya, wala na dapat itong mga sakit na ito. Isang dasal lang nila, tapos na. Sa Wuhan pa lang nag-upisa, isang dasal pa lang nila, tapos na. Hindi na kakalat pa sa kasikpit na lugar o sa neighborhood nila. Hindi na dapat aabot pa kung sang bansa. Yung Pilipinas na tinatawag din yung religyosa kasi nandiyan ng maraming relihiyon, nandiyan ng maraming pare. Tingnan niyo yung Italy, nandoon yung Santo Papa ninyo. Bakit na maraming nangamatay? Ipagdasal lang sa Santo Papa ninyo, tapos na yun. Wala na, hindi na mga matay ang mga tao. Doon sa Amerika, ang daming mga pastor doon, ang maraming lalaking relihiyon doon. Nandoon yung turo ninyo na ipagdasal natin sila o kayo. Bakit daming nangamatay sa Amerika? Kung totoo ng dasal ninyo ay makapagaling, makapagbago, makapagligtas. Hanggang umabot na sa Pilipinas, nagkalat ang mga paring demonyo na yan. Mga pastor na demonyo na yan. Bakit nagpatuloy ang pagtaas yan sa Pilipinas? Kung totoong makapagligtas yan at makapagbago ng dami ng tao. Yung mga nandiyan na nga, nag-lockdown na, walang katrabaho ang mga tao. Tingnan niyo yung sa DSWD. Tingnan yung mga kapitan. Sumasakay sa korupsyon. Diba? Dasal na yung dasal ninyong tinaniwalaan ninyo. Dasal na yung dasal ng mga pare niyo at mga dasal ninyo mismo. Bakit naman itong mga nasa katungkulan? Wala nang kinakain yung mga tao. Yung ibibigay nila sa tao, kukurakutin pa nila. Dapat ipagdasal ninyo kung totoo yan, wala dapat yan. Di ba? Kung nag-iisip kayo ng tama, kung powerful talaga yung dasal ninyo, kayo nga mismo, hindi kayo nakapagbago eh. Sarili nga ninyo mismo. Hindi nyo kayang baguhin. Ipagdasal pa kaya ninyo yung kapwa ninyo? Ipagdasal pa kaya ninyo yung bansa na yan? Naniwala kayo sa turo ng pare at pastor ninyo na ipagdasal natin yung bansa na to. Ipagdasal natin yung mga taong ito. Yung sa Pilipinas nga mismo, hindi nila na pagdasal yung makurap na tao. Yung gobyerno natin, nagbabangayan. Sana yung dasal ninyo. Sige na, ipakita ninyo sa akin na powerful yan. Tingnan nyo si Duterte, nag-iisa. Gumawa ng kabutihan. Ang daming mga gumagawa pa ng katartaduhan.
Ang dami ng ginawang mabuti. Minumura ninyo, presidente ninyo, na ang daming ginawang kabutihan para sa bayan at para sa bansa. Matino ba kayong mga tao na to? Ipagdasal ninyo yun, mga tao na yun, para maging matino. Di ba? Bakit wala hindi nangyari yun? Patunay yan na inutil ang dasal ninyo. Kung ako presidente, isa lang solusyon yan. Martial law. Tingnan ko kung hindi magtago yung mga yan. Tingnan mo yung kumakalaban sa kabilang partido. Hanggang ngayon, nandiyan pa. Nagpatuloy. Gumagawa ng paraan kung paano ibaksak ang gobyerno. May martial law yan. Tingnan nyo, di ba magtago yung mga yan. Wala ibang solusyon niya sa Pilipinas. Ako lang presidente, ginawa ko na yan. Salamat kayo na hindi ako pinagutusan ng Diyos na maging presidente. Pinagutusan lang ako ng Diyos na manggamot at mangaral. Tatlo lang ang kailangan ng tao. Sabi niya, tatlo lang kailangan ng tao. Pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Salamat kayo. Kaya kung nagkataon, ubos yung mga yan. Kaya hanggang dito lang muna. Sa pagkikita natin muli.